Ako si Danny Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 5 taong development plan para sa mga senior citizen inilunsad na. 11 flights kanselado dahil sa bomb joke. Karagdagang pulis at sundalo itatalaga sa election hotspots. Diskwento para sa mga may hirap na naghahanap ng trabaho isinusulong ni Senator Lito Lapid. Pagpapabilis ng telecom at internet infrastructure nilagdaan na ng ilang ahensya ng gobyerno. Team Philippines patuloy ang pagkolekta ng medalya sa Hangzhou Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa DOH, mula ika-25 ng Setyembre hanggang sa unang araw ng Oktubre, higit 1,200 ang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 176, mas mataas ng 6% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-18 hanggang ika-24 ng Setyembre. Samantala, wala namang naitalang pumanaw mula ika-18 ng Setyembre hanggang unang araw ng Oktubre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus sa ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Magandang balita, bilang pagsusulong ng mga nararapat na benepisyo ng mga senior citizens, inilunsad ang 5 taong development plan ng gobyerno. Francis Riodique para sa balita. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020, pumalo na sa mahigit 9 na milyon ang bilang ng senior citizens sa Pilipinas. Kaugnay ng datos nito ang mga suliraning kinahaharap ng mga senior citizen, lalo na sa pinansyal at mga kinakailangang serbisyo. Kaya naman inilunsad na kamakailan lang ng National Commission of Senior Citizens sa Malacanang ang 5-year na Philippine Plan of Actions for Senior Citizens para sa taong 2023 hanggang 2028. Layo ng planong ito na siguraduhing matanggap ng mga senior citizens ang mga nararapat nilang mga benepisyo at upang maresolba ang hamong kinahaharap nila. Sa ilalim din ng programang ito ay ang pagtitiyak sa seguridad ng mga senior citizens laban sa mga pang-aabuso sa pamamagitan ng pagpasa ng Anti-Elder Abuse Bill. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, may 11 flights ang naantala sa Bicol International Airport dahil sa umano'y bomb joke ng isa sa pasahero ng Palipara nitong Lunes, ika-2 ng Oktubre. Sinasabing nag-ugat ito sa isang kapirasong papel na naiwan sa lavatory ng eroplano na may nakasulat na salitang bomba. Kaagad na ipinaalam ng cabin crew sa piloto ang insidente at alinsunod sa protocol ay pansamantalang isinara ang runway upang suriin ang eroplano. Matapos masuri, nagbalik operasyon muli ang Paliparan dakong alas 2 ng hapon. Aabot sa 130 ang mga pasaherong nagambala ng naturang bomb joke. Sa datos na inilabas ng LTFRB, nasa mahigit 72,000 na ang bilang ng mga benepisyaryong napagkalooban ng fuel subsidy program. Samantala, ang mga pampublikong sasakyan naman na kwalipikado ay nasa mahigit 128,000. Nananatili namang sigurado ang LTFRB sa patuloy na pamamahagi ng subsidiya. Ang AFP ay opisyal nang minarkahan ang pagtatapos ng isang buwang pagdiriwang ng ika-44 na National Reservist Week sa isang culmination program nitong kamakailan lang.
Nagsagawa ng capability demonstration ang ika-27 Naval Affiliated Reserve Group sa Lapu-Lapu Grandstand at kinilala rin ang mga reservists at reserve unit para sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa bansa. Layunin ng AFP na ipagpatuloy ang pagpapabilis ng reserve force development lalo na sa pagtutok sa territorial defense operations na magbibigay ng mas malaking papel para sa mga reservists sa pagkamit ng pangkalahatang misyon ng AFP. Love the Philippines. Upang mapabuti ang karanasan at paglalakbay ng mga turista sa Pilipinas, naglunsad ang DOT ng isang tanggapan na layong gabayan ang mga turista hinggil sa kanilang paglalakbay at pagpapanatili sa kanilang mga destinasyon sa bansa. Narito ang ulat ni Princess Castro. Formal nang inilunsad kahapon ng Department of Tourism o DOT ang Tourist Assistance Call Center, kabilang na ang mga hotlines na maaring tawagan at lapitan ng mga turista sa bansa. Isa sa mga hinaing ng ating mga partners sa tourism industry, yung ating travel stakeholders, ay pag nagkaroon ng problema or any issue yung ating mga foreign guests dito sa Pilipinas, more often than not, hindi po nila alam kung sino yung tatawagan nila or saan sila pupunta para makatanggap ng government information or assistance for that matter. And the Tourist Assistance Call Center provides such comfort and convenience to the tourist with a consolidated number that they can call via landline, mobile, on the web, as well as via chat mechanism. Sa naganap na pagtitipon ay isinagawa rin ang live demonstration ng proyekto. Samantala, nilinaw ni DOT Secretary Cristina Frasco na mas pinili nila na mag-hire ng mga agents para maging katiwala sa proyektong ito sa kadahilan ng mas epektibo at hindi mapapalitan ang talino hatid ng mga tao kumpara sa artificial intelligence. Sa katunayan, ang mga agents ng tourist assistance ay mga tenured o mayroon ng experience sa industriya at sila ay sinanay sa loob ng 3 buwan kung saan tinuruan sila ng mga theoretical at praktikal na kaalaman, kabilang na ang pagsasagawa ng mga role-play scenarios upang mas maging epektibo ang pamilyarisasyon sa mga dapat nilang malaman. Kaugnay nito ay ang mga serbisyong hatid na proyekto kung saan kabilang sa mga aasahan ng mga turista ay ang pagsagot sa kanilang mga queries, reklamo, pulisiya sa destinasyon, logistical matters, mga pamamaraan sa transaksyon, travel agency, tour guides, safety protocols, mga impormasyon patungkol sa kultura at kagawian sa Pilipinas at marami pang iba. Hinggil naman sa posibleng pagkakaroon ng mga prank calls, sinabi ni Secretary Frasco na maigting nilang babantayan ang mga ganitong pangyayari upang masigurado ang maayos na serbisyo para sa mga turista. Sa kasalukuyan, 2 lengguwahe pa lamang ang mayroon ng proyekto, English at Tagalog, at ito ay balak pang dagdagan ng mga foreign languages sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, alinsunod sa pag-expand ng proyekto ay sinabi ni Frasco na ibabase ng kagawaran ang bilang ng mga idadagdag na agents at iba pang pangangailangan depende sa bilang ng demand at mga idinudulog na katanungan at problema. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa lagay ng panahon, mas lalong lumakas pa si Bagyong Jenny na ngayon nasa silangang bahagi ng Basco, Batanes at kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Dahil dito, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes habang Signal number 1 naman sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao, hilagang silangang bahagi ng Abra, hilagang bahagi ng Kalinga at Ilocos Norte. Asahan din ang pag-ulan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Gayon din sa Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabar Zone, ngunit dulot naman ng habagat.
Susunod sa News Force. Malacanang ipinag-utos ang pagpapaigting sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. BI hinarang ang pagpasok sa bansa ng dayuhang Hawaiian dahil sa kasong child porn. Karagdagang pulis at sundalo itatalaga sa election hotspots. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Bilang pagdiriwang ng Elderly Filipino Week celebration, ipinag-utos ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno at mga local government unit na suportahan ang mga aktibidad at proyekto para sa mga senior citizen. Ito ay matapos maglabas ng Memorandum Circular No. 43 kung saan papangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Ang Elderly Filipino Week celebration ay ginugunita tuwing unang linggo ng Oktubre, alinsunod sa Proclamation No. 470, Series of 1994. Sa layuning tulungan ang mga mahihirap na maibsan ang kanilang bayarin sa paghahanap ng trabaho, isinusulong ni Senator Lito Lapid ang diskwento para sa mga job seekers. Tunghayan dito ang detalye. Sa panukalang batas na isinusulong ni Senator Lito Lapid, layunin nito na mabigyan ng diskwento ang mga mahihirap na naghahanap ng trabaho. Sa Senate Bill No. 2382 o Indigent Job Applicants Discount Act na inihain ng Senador, ang 20% ng diskwento ay naaangkop sa mga government certificates na siyang kinakailangang isumite sa pagkuha ng trabaho. Kabilang dito ang NBI, police clearance, school clearance o transcript of records, medical, marriage at birth certificates. Ang mga kwalipikadong makakakuha ng diskwento ay ang mga tinutukoy ng Philippine Statistics Authority o PSA bilang nasa mababang poverty threshold. Paliwanag ni Senator Lapid, mas mapapadali umano ang paghahanap ng trabaho ng mga naghihirap dahil sa panukalang batas na magbibigay ng patas na oportunidad. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nais naman malaman ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang kasalukuyang estado ng Centers of Excellence kung mayroon bang pagbabago rito at ang bilang nito. Narito ang buong balita. Sa ilalim ng deliberasyon ng Finance Subcommittee, ibinanggit ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang ipinatupad na batas noong 1994 na Republic Act No. 7722 o mas kilala bilang Higher Education Act. Sa nasabing batas ay nagtatakda ang pagtatag ng mga Center of Excellence bilang isa sa mga probisyon nito para sa pagpapaunlad ng world-class scholarship at kaunlaran ng bansa. Kaya't kwinestyon ni Legarda ang presidente ng Philippine Association of State Universities and Colleges na si Dr. Tirso Ronquillo kung mayroon bang naganap na pagbabago rito, pati na rin sa pamantayan nito at kung ang lahat ba ng State Universities and Colleges o SUCs ay mayroong Centers of Excellence. Tugon naman ni Dr. Ronquillo, maraming SUCs ang mayroon ng Center of Excellence na siyang kinumpirma rin ni Commission on Higher Education o CHED Executive Director Cinderella Filipina Benitez Jaro. Ayon kay Director Jaro, ang bilang ng SUCs na mayroong Center of Excellence ay nasa 168. Dagdag pa niya, may kasalukuyang pagsusuri at rebisyon ang nagaganap sa pamantayan. Ibinahagi niya na ilan sa mga batayan ng kanilang ginamit sa mga naunang pamantayan ay ang kalidad ng pagtuturo, mahusay na mga tauhan at maayos na pasilidad para matamo ang mga layuning pang-akademiko at sa pagsasaliksik. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Noong kamakailan, opisyal nang itinalaga ang pagpapasa ng Automatic Income Classification of Local Government Unit Bill sa Kongreso. Ang batas na ito ay naglalayong ipatupad ang Automatic Income Classification System sa bawat lokal na pamahalaan upang mabantayan ang pangpinansyal na kapasidad ng mga probinsya, lungsod at munisipalidad. Inaasahan naman ng DOF na ang pagpapatupad nito ay makatutulong sa pagpapadali ng proseso upang makita ang budget na kinakailangan ng mga lokal na unit ng pamahalaan. Upang maisulong ang mabisa, wasto at maayos na pangangasiwa ng hustisya sa bansa, isinulong sa Kamara ang panukalang batas na layong i-access digitally ang mga impormasyon ng mga persons deprived of liberty. Tungay ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Inihain kamakailan ng House Bill No. 9194 kung saan ito ay mag-uutos sa Bureau of Correction o BUCOR at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na magtatag ng isang digital prison record system. Ito ay pinangunahan ni Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos at ilang miyembro ng Kamara. Ang sistemang ito ay layong mag-imbak, mamahala at magbahagi ng impormasyon na may kaugnayan sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Nakasaad din dito na maaaring ma-access ang sistema ng mga otorisadong mga opisyal at ahente ng korte at mga ahensya nagpapatupad ng batas, gayon din sa mga legal na tagapayo ng mga PDLs. Samantala, ang personal at sensitibong impormasyon ay ipoproseso at ibabahagi na nakasunod sa alituntunin ng Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act. Kaugnay nito ay makikipag-ugnayan ng BUCOR at BJMP sa Department of Information and Communications Technology, National Privacy Commission at iba pang mga kaugnay na ahensya hinggil sa mga patakaran at regulasyon para mapatupad ng maayos ang panukalang batas sa loob ng 90 araw mula sa bisa nito. Dagdag pa rito ay sisiguraduhin din ang ligtas na seguridad ng sistema kung saan poprotektahan ang integridad at magiging kumpidensyal ng impormasyon at data at hindi pahihintulutan ang mga hindi otorisadong pag-akses rito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang BSKE, dagdag na mga pulis at sundalo ang itatalaga para sa mga lugar na kabilang sa listahan na itinuturing na BSKE hotspots. Ito ay mga lugar na malaki ang potensyal na makaranas ng karahasan na nauugnay sa halalan kung saan binubuo ng 4 na kategorya: ang berde, dilaw, kahel at pula. Berde ang kategorya ng mga lugar na mapayapa at maayos, dilaw sa mga may naitalang insidente ngunit walang partisipasyon ng mga teroristang grupo, kahel naman para sa mga seryosong armadong banta na dulot ng mga lokal na grupo ng terorista, at pulang kategorya na tumutukoy sa mga lugar na may malubhang armadong banta na dulot ng mga lokal na grupo ng terorista. Samantala, hinarang ang isang Amerikanong dayuhan sa Philippine Immigration Area dahil sa kanyang dating kaso na may kaugnayan sa child porn. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Isang Amerikanong dayuhan ang nagtungo sa bansa na may naunang kaso ukol sa child porn ang hinarang sa Philippine Immigration ayon sa ulat ng Bureau of Immigration o BI. Ayon sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, matapos lumapag ang sinakyang eroplano sa paliparan galing Honolulu, Hawaii, nitong linggo, ipinagpaliban ang dayuhang nagngangalang Ronald Hu Yang, edad 55 taong gulang. Si Yang ay itinangging papasukin sa immigration area dahil ito'y lumabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Dahil ayon sa batas, ang sinumang dayuhang may kasong kriminal sa kanilang bansa na may kaugnayan sa moral turpitude ay pinagbabawal na makapasok sa bansa. Napag-alaman naman na ayon sa Hawaii Criminal Justice Data Center, si Yang ay lumabag sa kasong kaugnay ng electronic enticement of a child in the first degree or child porn, na kung saan siya ay nasintensyahan ng 10 taong pagkakakulong noong 2008
at kabilang din sa mga listahan ng sex registry ng Hawaii. Pinagbigay alam naman ni Tansinko na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng mga dayuhang may kasong maaaring magdulot ng gambala sa seguridad ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, idinagdag na ng BI sa blacklist ang pagkakakilanlan ni Yang habang ito'y papabalikin rin sa Hawaii. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BOC inaresto ang 3 rice traders ukol sa smuggling cases sa Bulacan. Pagpapabilis ng telecom at internet infrastructure nilagdaan na ng ilang ahensya ng gobyerno. DSWD nagpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Mayon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ang DICT kasama ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, NTC at ilang ahensya ng gobyerno ay lumagda sa Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Executive Order No. 32 na kilala rin bilang Streamlining the Permitting Process for the Construction of Telecommunications and Internet Infrastructure. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng pagtatatag ng isang standardized set of guidelines para sa pag-i-issue ng mga permit, lisensya at mga sertipiko na kinakailangan para sa pagtatayo ng telecommunications at internet infrastructure. Sa ilalim ng nasabing EO, inatasan ng DICT na pamunuan ng Technical Working Group kasamang ARTA, NTC, DPWH at DILG na bumalangkas ng IRR at mga siwa sa epektibong pagpapatupad ng nasabing kautusan. Matapos ang pagsampa ng kaso sa mga rice traders ng smuggled rice na sinususpetsahan na may kaugnayan sa ni-raid na warehouse sa Bulacan, ganap nang inaresto ng Bureau of Customs ang mga ito. Tungay ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Matatandaan noong Agosto na pag-alaman ukol sa naganap na investigasyon ng mga kawani ng Bureau of Customs o BOC ang higit pa sa 260 milyong halaga ng sako ng bigas sa Bulacan, kung saan ito'y inakusahang nakalabag sa batas at patakaran ng legal na pakikipagkalakalan. At nito lamang Setyembre, ganap nang nagsampa ng kaso ang BOC sa 3 di ipinakilalang rice traders ng smuggled na bigas. Dahil base sa ahensya, mayroon pa itong nakabinbin na kaso sa Department of Justice na may kaugnay din sa mga nakulimbat na bigas. Sa kasalukuyan, inaresto ang mga akusado dahil sa nasampang kaso sa paglabag ng Custom Modernization Act at Rice Tarification Law. Bahagi rin sa naisampang kaso ang Anti-Agricultural Smuggling Act dahil ito'y nasa antas ng large-scale smuggling cases sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Higit 1,800 ng family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon sa Daraga Albay nitong ika-1 ng Oktubre. Nitong ika-31 ng Setyembre, halos 900 pamilya ang nailikas sa tulong ng DSWD Region 5. Bawat pamilyang apektado ay binigyan ng tig-2 food packs na inaasang makapagsusustento ng 3 hanggang 5 araw. Para sa Asian Games Update, matapos ang makasaysayang paghahari ni World No. 2 at Asia's Pole Vault King EJ Obiena sa 5.90-meter leap nito sa men's pole vault competition noong Sabado, patuloy ang pagdagdag ng medalya ng Pilipinas para sa Hangzhou Asian Games 2023. Naitala ni Elrin Ando ang ika-10 medalya ng Pilipinas matapos magtapos bilang bronze medalist sa 64 kg women's weightlifting competition.
Sa kabilang dako, bigo namang makasampa sa ikatlong pwesto si Filipino Olympian Hidilyn Diaz matapos kapusin ng 4 kilograms lift kay bronze medalist Shifang Lu ng China sa 59 kilogram women's weightlifting category. Samantala, inaasahan pa ang pagdagdag ng mga medalya mula sa mga pambato ng Pilipinas hanggang ika-8 ng Oktubre. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 5 taong development plan para sa mga senior citizen inilunsad na. 11 flights kanselado dahil sa bomb choke. Karagdagang pulis at sundalo itatalaga sa election hotspots. Diskwento para sa mga may hirap na naghahanap ng trabaho isinusulong ni Senator Lito Lapid. Pagpapabilis ng telecom at internet infrastructure nilagdaan na ng ilang ahensya ng gobyerno. Team Philippines patuloy ang pagkolekta ng medalya sa Hangzhou Asian Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Dani Zalupez at ito ang News Force.